Napansin mo ba lately na parang biglang tumataas ang Facebook ad cost ngayong 2026, no? Yung dati na 100 to 200 pesos per lead, ngayon parang 300 pesos na, almost nag-double, no? At maraming mga advertisers ngayon ang nagrereklamo. Coach, bakit ang mahal ng ads ngayon? Bakit ang taas ng CPM? Bakit parang hindi na gumagana yung mga dating strategy? Kung ikaw is napapansin mo rin ito, kagaya ka rin ng mga other advertisers na dumadaan dun sa ganun challenges. So, sa video na to, ipapaliwanag ko sa iyo yung tatlong totoong dahilan bakit tumataas ang Facebook ads cost mo at bakit importante na malaman mo to and paano mo siya aayusin. So kung ready ka na, let's go! So part number 1, AI optimization change. Unang dahilan kung bakit mahal ang Facebook ads ngayon is malaki yung pagbabago sa Facebook ads. Nagbago na yung AI or yung Meta. So in fact, may mga bagong system ngayon na ginagamit at tinatry si Facebook. Kung narinig mo na yung Andromeda AI. Ito yung bagong brain ng Facebook. Siya na ngayon yung nagde-decide kung sino ang makakakita ng ads mo, anong creative ang ipupush ng ads, at kung sinong advertisers ang mananalo dun sa auction. So in short, hindi ikaw nagde-decide. AI ni Meta ang nagde-decide doon sa ads mo. At kapag hindi niya gusto yung ads mo, anong mangyayari? Hindi niya to ipupush doon sa mga tamang tao. So ang resulta, bababa ang reach, kukunti lang ang makakakita ng ads mo. Bababa din yung engagement, mapapansin mo wala nang comment, walang nagla-like, at ang resulta nito, tataas talaga ang cost. Ayon sa bagong system ng Meta system, creative signals ang pinaka-importante ngayon. Hindi lang targeting. So meaning, kapag sinabing creative signals, kung mahina yung creative mo, kahit perfect pa yung targeting na ginawa mo, mahal pa rin ang ads mo. Number 2, audience overlap. Second reason kung bakit tumataas yung ad cost mo is dahil sa tinatawag na audience overlap. Yung audience overlap is isa itong pinaka-common mistakes ng mga advertisers. So halimbawa, nag-ads ka pa ngayon, no? Meron ka, sabihin natin, meron kang 5 ad set na currently running. Ang ginagawa mo is kinukumpit mo yung ad mo to each other. Yes, tinatarget mo nga yung iba't ibang interest, tinatarget mo nga yung iba't ibang mga audiences, pero ang nangyayari kasi is nagkakaroon ng competition dun sa ads mo mismo. So anong nangyayari? Ikaw mismo ay nakikipag-bid sa sarili mong ads. So imaginein mo ito, ngayong 2026, no? Para kang merong 10 salesperson sa palengke, okay, na nagbebenta ng pare-parehas na produkto sa parehang tao. So anong mangyari kapag ganun? Mag-aagawan sila ng buyer. Ganito rin sa Facebook ads. Kapag merong audience overlap, tumataas yung cost per mile or yung cost per message. Tumataas din yung CPC or cost per click at tumataas din yung cost per lead. Kaya isa sa pinakamagandang gawin mo ngayon is to simplify your targeting. Minsan nga mas effective pa talaga yung broad targeting kaysa sa sobrang daming interest na nilalagay mo sa Facebook ads mo. Number 3, creative fatigue. Third reason kung bakit mahal ang ads mo ngayon dahil dito sa creative fatigue na tinatawag. Ito yung pinaka-underrated na problem ng mga advertisers. Ang madalas na nangyayari is ganito. May isang ads na gumana. Ayan, let's say gumagana yung isang ads. Tapos, iyon na yung gagamitin mo sa mga susunod na buwan. Pero ang problema, paulit-ulit na nakikita ng audience mo yung same ad na yon. Tapos, iyan ang paulit-ulit na ginagamit mo for multiple months. Kaya ang nangyayari, mataas talaga yung cost ng ads mo. Yung CTR, mababa ang engagement, tumataas din yung CPM. Sa madaling salita, no? Napapagod din yung audience mo dyan sa ads na nakikita nila sa newsfeed. Kaya isa sa mga sekreto pagdating sa Facebook ads ngayon ay more creatives. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang 4. More and more creatives. Mas maganda kung meron kang iba't ibang strategy na gagawin, like iba't ibang hooks, no? Iba't ibang creative angle, iba't ibang video, iba't ibang story. Kasi si Meta, natututo siya dun sa mga binibigay mo sa kanya na mga ads. The more options you give, the algorithm, the better it can optimize your ads. So ngayon, paanong gagawin mo? How to fix itong expensive ads ngayon? Paano na natin papababain yung cost ng Facebook ads mo, no? So, simple lang yung bibigay ko na tips sa'yo. Number 1, na kailangan mong ayusin is to improve your creative. Mag-focus ka sa pag-isip ng magandang hook, strong hook, clear message dun sa ads mo,
and different storytelling, no? Para mas maging relatable yung ad mo. Remember, yung first 3 seconds ang pinakamahalaga sa ads. Pero after that, yung body or yung value dun sa ad mo. Number 2, simplify your targeting. Instead of targeting yung multiple interest, iba't ibang interest, lahat ng alam mong interest na alam mong interested or related dun sa ino-offer mo, ginawa mo na lahat. Try this. Broad targeting or 1 to 2 interest only na very broad pagdating sa Facebook. Number 3, create more variations instead of one ad lang yung lagi mong nilolaunch kapag nag-run ka ng ad. Test, kung magla-launch ka ng ads, at least mag-test ka ng 3 videos, 3 hooks, or 3 angle pagdating sa Facebook, no? So ito yung tinatawag na 3x3 testing ad strategy sa Facebook. So pwede mong i-structure yun sa campaign mo. So every time you launch ad, magkikreate ka ng 3 creative. And ang maganda, pag maraming options si Facebook, hindi na ikaw yung magde-decide ano yung pinaka-effective dun sa 3 na ginawa mo. Si Facebook na yung magsasabi na okay tong ginawa mo na isa. So dito natin i-allocate yung mas malaking budget para makapag-scale ka na. So ngayon, kung napapansin mo na tumataas pa rin yung Facebook ads mo, hindi ibig sabihin na sira or merong problem sa Facebook ads to. Ang ibig sabihin lang nito, kaya tumataas yung ad cost mo is dahil nag-e-evolve ang system ng Meta. So ang mga advertisers dapat nag-a-adapt sa bagong AI system ng Meta. So kung ikaw yung mag-a-adapt at sasabay dun sa system ni Meta, ikaw yung mananalo. Kaibigan, kung gusto mo pang matutunan paano ka gagawa ng winning creative, paano papababaan yung cost per lead mo, at paano mo i-scale ang Facebook ads mo, make sure na i-like mo yung video na to, mag-comment ka sa ibaba ng ads sa ibaba, no? At mag-subscribe sa akin channel dahil mas madalas pa ako magbibigay ng mga free video pagdating sa Facebook ads. Once again, thank you so much for watching this video. I hope this video helped you. And kung nakatulong ito, don't forget to share this video. Keep safe and I will see you on the next one.